Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diningit sa kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo nalatasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema na di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diningit sa kanya. Kaya huwag mabahala, Hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay diningit sa kanya. Kaya huwag mabahala, Hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Maglakas sa kapayapaan at kagalakan. Nagagamit sa kanya ng itas, natin ay kanyang tutuwirin At di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Amen. Okay, tingnan po natin yung ating handouts. Doon tayo sa paunang pangungusap. Ito po yung review. Yung paunang pangungusap ay review ng pinag-aralan natin nung isang linggo. Ang alagad, kalahok sa digmaang espiritual. Ikaw, ako, tayong lahat bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi natin maaaring sabihin na naghihintay lang tayo ng buhay na walang hanggan o buhay na kasama ang Diyos. Kung hindi habang tayo nandito sa lupa,
lumalahok tayo o nakalahok talaga tayo sa digmaang espiritual. Kung bubuksan lamang ng Diyos ang ating mga mata na makita natin halimbawa ang laksa-laksang mga anghel at ang diablo at ang kanyang kampon, mangingilabot tayo at maaaring tayo mamatay sa takot. Baka nanginginig tayo na hindi natin alam kung anong ating gagawin. Meron po akong isang magazine na ang paksa po dito ay tungkol sa diablo. Yung tinutitigan ko lang yung mga litrato ay nangingilabot na ako. Paano kaya ako pag namatay ako, wag sana loobin ng Panginoon, mapunta ako sa impyerno. Ito yung aking makikita. Ito ang aking makikita. Ngayon, kung gusto naman ipakita ng Diyos sa atin yan, pwede niya ipakita. Pero ang pakiusap ko, ang aking payo, ay huwag na. Baka di natin kayanin. Meron lamang may mga taong may kakayanan na makita ang mga bagay na hindi natin nakikita ang ordinaryong mga anak ng Diyos. Okay. Efesos 6:12, tingnan natin ang ating Bible. Reviewin natin. Mabilisan lang to. Efesos 6:12 ay pinapakita na ikaw bilang mananampalataya ni Kristo ay kalahok sa digmaang espiritual. 6:12, sapagkat ang kalaban natin, hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, hindi pala tao kalaban natin. Mga puwersa ng kadiliman. In fact, kung bibigyan nyo ito ng diin o pag-aaralan lang natin itong talatang ito, kulang yung isang oras para ipakita ko sa inyo yung mga ranggo. May mga ranggo po ang mga anghel ng Panginoon at ang diablo. Halimbawa, merong diablo na kung tawagin namin ay destroyer. Pag siya ay ang kanyang tungkulin sa kabuuan ng paghahari ng spiritual o sa level na spiritual ay talagang destroyer. Ngayon, may destroyer din na diablo. Siya yung wawasak ng iyong katawan, wawasak ng iyong tahanan, wawasak ng iyong kabuhayan. Ang trabaho niya ay ganon. Meron naman tinatawag na mga cherubim, meron na mga seraphim, meron naman tinatawag na principalities. So, iba-iba yung ranggo. May rank sila sa langit. Kahit na ang demonyo, ganyan din. Dahil 1/3 ng ng diablong si Lucifer at ang kanyang kapon ay naghimagsik laban sa Diyos. Okay? Kung minsan kunin natin, ito naman sigurong paksang itong kunin natin. Naghimagsik sila at ipinatapon sa langit. Sila ngayon yung destroyer. Sila ngayon yung nagwawasak ng pananampalataya. Pero sila ay nasa ilalim ng control ng ating Panginoon. Tapos sa unang Pedro 5:8, binigyan tayo ng babala. Naalala niyo itong babala ng ating Panginoon na kung suggestion ko ay lagi natin itong tignan na napakahalaga. 1 Peter 5:8, ang sabi ni Apostol Pablo sa iyo, humanda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang leong umaatungal na aaligid-aligid na humahanap ng masisila. Talagang nanununggab yan. Kung wala tayong pananampalataya, kung ang Diyos ay hindi sumasa atin, kakanain ka niyan. 24/7 yan. 24 hours, 7 days a week. Hindi po natutulog yan, hindi nagpapahinga yan. Hinihintay niya lang na ikaw ay magkamali. Dadaluho ang hintay niyan. Kung hindi man nangyayari yan sa buhay natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Tapos sa pahayag chapter 12 sa Revelation, ipinakita rin ni Apostol San Juan
ang isang digmaang espiritual na nangyayari na hindi natin namamalayan. Chapter 12, verse 7 to 9. Pagkaraan ni Luis, sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhalang dragon ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Itinatapon siya sa lupa pati ang kanyang mga kampon. So kahit ito ay yung 1/3 ng puwersa ng hukbo ng langit na naghimagsik sa Diyos, sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon. Bible verse na ang Diablo at ang lahat ng kanyang kampon ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi natin yan tuwing may misa. Pinapahayag natin ang ating pananampalatayang yan. Unang, sinasabi natin sa credo ni Seno, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Saan sa Bible yun? Ha? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Unang araw nilikha niya ang okay, part ng Genesis, but pinahayag din to ng mga apostol na walang nilikha. John chapter 1 verse sinabi mo, Pastor Manuel? John chapter 1 verse na walang nilikha, verse hindi. Verse 3. Anong sinabi? Okay, yun sinasabi kagad na walang nilikha ang walang bagay na nilikha ang Diyos na hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Nasa kanya lahat 'yon. Matthew 28:18, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan sa akin dito sa lupa. So all powers ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Jesucristo sa pakikipisa ng Espiritu Santo. Okay, mahalaga yon. Tuloy natin. Ang layunin ng Diablong si Satanas at ang kanyang kampon, wasakin ng ating pananampalataya, kubkubin ng mga kapulungan, at mananampalataya ni Kristo Jesus sa pamagitan ng maling aral at turo ng mga bulaang propeta at guro. So, ang layunin niya, ilayo ka sa pananampalataya. Paano kanya gagawin yon? Paano niya lulukuban ng buong church? Maling aral, maling turo. Kaya naalala ninyo si Pedro, ano ang sabi kay Pedro? Pedro, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Lumayo ka, Satanas. Tinawag niyang Satanas si Pedro kasi ang definition ng Diablo, hindi lang isang persona, kundi lahat na nagtuturo ng maling aral. So sa makatwid, napakahalaga pala na alam natin ang tamang aral. Paano mo malalaman yon? Sa pamagitan ng pag-aaral at pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Huwag niyong susundan si Pastor Zamora. Okay? Mali yun. Na ang iyong pananampalataya ay nakasalalay sa sasabihin ni Pastor Zamora. Hindi po ganoon. Kung hindi nakasalalay sa aral at turo ng banal na kasulatan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga gawa, pakibuksan niyo ang inyong Bible sa mga gawa, kabanatang 17 verse 11. Umpisa na natin sa verse 10. Nang gabing ring yon, pinapunta ng mga kapatid
na sina Pablo at Silas sa Berea. Yung Berea po isang lugar at meron pong kapulungan o kongregasyon doon. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tignan niyo po ito, upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. So in other words, tuturo si Apostol Pablo, but yung mga Kristiyano sa Berea, hindi pumapayag na tanggap lang na sila ng tanggap. Kung hindi, pagdating nila sa bahay, sinasaliksik nila ang banal na kasulatan, tinitingnan nila kung tama ang itinuro ni Apostol Pablo. Ganyan din ang ating dapat maging attitude. Kasi yung Diablo, kukuha siya ng aral na mali. Isisiksik niya, pakakawalan niya. Now, pwedeng ang gumawa noon ay si Pastor Zamora. Kaya nga, dapat sino mang pastor ang nagtuturo sa atin, sino man naglilid sa Bible study, kailangan yung ating Bible dala natin. Pinag-aaralan natin o sinasaliksik natin. O ang ginagawa ng iba sa inyo, nagtitake note. Tapos tignan mo sa bahay yung mga Bible verses at pag-aralan natin. So that's the way na para labanan mo ang masama. Kasi winawasak niya ang iyong pananampalataya, winawasak niya ang kapulungan sa pamamagitan ng opinyon. Okay, pag nagba-Bible study tayo, panay opinyon. Meron ngang isang pastor na nagsabi ng ganito. Nung umupo siya doon sa grupo, nakikinig lang siya doon sa naglilid. Ang sabi nung naglilid sa kanila, Pastor, ano ang masasabi mo? Pakinggan niyo itong tanong ko. Pastor, ano ang masasabi mo sa sinasabi ng kasulatan? Na-shock siya. Tingnan niyo, parang baliwala. Ano ang masasabi mo? O kaya sasabihin niya, ano masasabi ninyo sa sinasabi ng kasulatan? Pag may nagsabi sa inyo, nagtuturo ng ganon, teka muna kapatid, hindi kami ang dapat magbigay ng opinion sa Biblia. Kundi ang Biblia ang magbibigay ng turo. Okay? You cannot put your opinion, your own opinion, sasakupin mo yung salita ng Diyos. Maaari akong mag-react sa sinasabi ng Diyos. Katulad ngayon, magre-react tayo. Pero, daw tayo, baka ang reaction ko, opinion ko, na hindi ko marinig ang sinasabi ng kasulatan. Mali yun. Pag nagtuturo, hindi opinion. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan? At mula sa kasulatan, hinihimay. At kaya yung may mga pastor na pinag-aaral ng Griego, pinag-aaral ng Hebreo, pinag-aaral ng kultura ng mga Hudyo, pinag-aaralan ang history ng kung ano-ano, and so forth, yung mga aklat na matagal na natago at sinasaliksik ang iba't ibang uri ng literature o mga uri ng panunulat. Nang sa ganon, mahila mo, mahango ang salita. Kaya yung teacher, dadalhin tayo dun sa katotohanan, paano natin hahanguin yung sinasabi ng kasulatan sa atin. Hindi yung gusto kong opinion. Okay, so yun ang mga pamamaraan. Maling turo o maling propeta o maling guro. Bilang alagad ni Jesucristo, ikaw yon, tayo yon, ipinangako pa niya ng Panginoon ang hukbo ng langit. Ipinapangako sa atin ang hukbo ng langit. Kasi nga hindi tao ang ating kalaban. Paano ka makakalaban? Binibigyan to o meron tayong ipinangako ang Diyos sa atin. Tingnan natin ang awit 91:11. Ano yung pangako niya sa awit 91:11? Nung isang linggo, kinuha natin to. Review lang ito. 91:11, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako, ikaw maparoon. Tiyak, iingatan. Biro mo yun?
Yung anghel ng Panginoon, ipapadala niya sa iyo. Kasi ang isang gawain ng anghel ay Hebrews chapter 1, verse 14. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 1:14? Ano nga ang mga anghel? Kung gayon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinusugo niya upang tumulong kanino? Sa mga maliligtas. Hindi niya sinusugo ang anghel sa mga mapapahamak. So sa makatuwid, paggising mo sa umaga, o bago natin pagtulog ngayong gabi, halimbawa nag-cruise ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, hindi ko po alam kung magigising ako, may nararamdaman ako na hindi tama. Di ba minsan meron tayong tulog na meron tayong nararamdamang hindi tama? Totoo po ba yon? Okay. Pangalawa, minsan bago ka makatulog, hindi ka makatulog, hindi mo alam kung bakit hindi ka mapakali. Totoo pa po yan? Okay. Ikatlo, meron kang iniisip na gagawin para bukas. At ikaw ay nangangamba, ikaw ay natatakot na hindi mo alam kung bakit ka natatakot sa harapin mo. So, pag ganyan ang sitwasyon natin, helpless tayo. Hindi mo namamalayan, tinitignan ka ng masama. Ang diablo, ang isa lang hindi magagawa ng diablo, basahin ang laman ng iyong isip at ng iyong damdamin. Hindi po pwedeng basahin ng demonyo o ni Satanas yung laman ng isip natin. Hindi rin alam ng demonyo o ng Satanas at ng kanyang kampon ang laman ng ating puso at damdamin. Pero ang matitiyak ko sa inyo, babasahin niya sa iyo ang iyong galaw at ang iyong sasabihin. Diyan siya kukuha panlaban sa iyo, panlaban sa atin. Now, kung hindi niya nababasa ang isip ko, hindi niya nababasa ang aking puso, at nagkalat sila talaga dyan, at nararamdaman mong ikaw, kasi ako, minsan meron akong gising ng 2:00 ng madaling araw o 3:00 ng madaling araw. Naku, Panginoon, iba itong nararamdaman ko. Panginoon, meron po ako nararamdaman na may iba pong puwersa na hindi po maganda. So, anong gagawin mo? Mananalangin ta. Okay, magpipray tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang tanong, ano ipapanalangin mo? Yung nararamdaman mo? Of course, alam na ng Diyos yun. Tingnan niyo ang mga dakilang panalangin sa banal na kasulatan. They always invoke. Lagi nilang ini-invoke. Alam niyo ibig sabihin invoke? Lagi nilang kiniklaim. Lagi nilang hinahango yung kanilang napag-aralan. Halimbawa, kung ang napag-aralan ko na ang anghel ay lingkod ng Diyos at ito'y isusugo niya sa maliligtas, then I can claim it. Pwede kong sabihin sa aking panalangin, Panginoon, meron po mga puwersa na hindi ko maintindihan, natatakot po ako at nangangamba. Ang sabi po ng iyong kasulatan, meron kang mga anghel na iyong lingkod, handa ka itong isugo at pangalagaan ako. At ang wika mo pa, Panginoon, iingatan mo ako. Amang makapangyarihan sa pangalan ni Jesus, tulungan po ninyo ako, ibigay po ninyo ang iyong hukbo at bantayan kami sa aming tahanan. Papayapayan. Tapos tapusin mo ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Payapa ka. Kahit ano mangyari, payapa ang iyong loob. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, Panginoon, salamat po Salamat po. Tulungan mo ako doon sa pupuntahan ko. Samahan mo ako kung saan man ako dadako. Napakahalaga po sa akin yan. May mga pangamba kasi tayo na hindi natin alam. Wala silang iniisip kung hindi saktan tayo, wasakin ang ating pananampalataya. But ang Diyos, sabi ko napakahalaga, na alam natin yung kanyang pangako. Kaya nga yung pag-aaral ng salita ng Diyos na napakahalaga. A good example sa Hebrew 2:14, Hebrew 1:14. At ang isa pa dito ay yung Matthew
28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong kapangyarihan ng diablo. Wala pong kapangyarihan ng... Alam niyo, minsan kapag ikaw ay hindi mapakali, ang isang posibilidad ay meron kang kaaway o galit sa'yo na ikaw ay kinukulam o ikaw ay meron silang charms ginagamit sa'yo. So yan mga yan, you can salangsang yan o pwede mong ihinto kagad yan sa pamagitan ng salita na nagmumula sa Panginoon. You can immediately claim that. Okay. So, pumunta na tayo sa mas number 1. Ngayon, pangako, ayon sa pangako at makapangyarihang salita ng Diyos, ang alagad ay nakatitiyak ng tagumpay. Ito ng pangako. Nakakatiyak tayo ng tagumpay laban sa diablong si Satanas at kanyang kampon dahil sa pananalig at pakikisa kay Kristo Jesus. Colossus 2:15. Tingnan nga natin yung Bible verse na yan. Colossus 2:15. Susunod sa Pilipos ay Colossus 2:15. Ano sinasabi ng banal na kasulatan sa Colossus 2:15? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So, sino nagtagumpay sa diablo para sa atin? Si Jesus, ang Kristong Panginoon. Biro mo yun? Ha? Pagkatapos tingnan natin, Hebreo 2:14. Ito na lang, itong Hebrew na ito. Tingnan niyo po yung Hebreo 2:14. Ito po yung pangako ng Diyos sa iyo tungkol sa puwersa ng masama o sa labanan. Yamang ang anak na tinutukoy niya ay tao. Baging tao rin si Jesus, tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya sino? Ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Tuloy po natin ang basa, verse 15. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Kapag natatakot tayo sa kamatayan, the devil is there. Okay? Tandaan natin yan. Kapag meron tayong pangamba at takot sa kamatayan, the devil is there. Nasaksihan ko po yan, lalo na sa naghihingalo. Ang taong naghihingalo na walang makapitan, normally, mahigpit ang tukso ng diablong si Satanas. Gusto siyang makuha. Kasi kapag nag-iisa ka na lang, kaya napakahalaga nito. Kapag may sakit ka, may karamdaman ka, at ikaw lang mag-isa, naghihingalo ka, saan ka kakapit? Sa puntong yan, ang kalaban mo ay ang masama. Aagawin ka ng diablo. Okay? Now, paanong gagawin mo dyan? Ang magagamit mo lang ay Bible verse. At ang Hebreo 2:14 ang isang napakagandang Bible verse. Kahit hindi ko memorize yan, sasabihin ko, Hebreo 2:14, si Jesucristo'y naging tao sapagkat ako ang taong makasalanan. Hindi ko kaya ang diablo, si Jesus, dinurog ang kapangyarihan ng diablo nang siya'y mamatay sa krus. Nang sa gayon, hindi na ako matatakot sapagkat ang kamatayan ay napagtagumpayan ni Jesus nang siya'y muling nabuhay. I-claim ko yon. Then, I can overcome kung ano man yung mga aking dinadaanan sa buhay. Lalong-lalo na ang ating pagkatakot sa buhay na ito. Lalo ngayon po na ang karahasan ay katakot-takot. Mga kababaihan, mag-ingat tayo, lalo na mga bata, sa rape. 27 rape a day ang ating stats. 27 rape. Kung may maliit kang anak na babae o dalawang iyong anak na babae, tatay, nanay, pag pumunta sila sa eskwela, ikaw nasa trabaho, hindi mo na alam, di ba? What will happen?
Pero 27 rape per day. Mataas yun. Napakataas nun. Ang reported ngayon ay pumapalo na ng 4,000 rape. At 50% nun ay pinapatay. Dahil ang non-rape normally na pumapatay, kakilala nila o kakilala ng babaeng nire-rape ang babaeng non-rape, kaya ang ginagawa ng non-rape, pinapatay. Seldom lang po yung random. Seldom lang po ang random. Lalo na kung ikaw ay naglalakad sa kalsada, hindi mo alam pala yung anak natin ay may kumukursunada na. There was an instance yung aking anak na dalawa, na si Ikal ko tsaka si Ria, tumatakbong pauwi sa bahay and they were still elementary. Daddy, yung mama doon sa jeep, nilabas yung kanilang are, tsaka ginaganyan-ganyan sa amin, papalapit sa amin. Yung Ria ko, tsaka Ikal ko, medyo may katapangan yung dalawang yan. Ano ginawa nyo? Dumampot kami ng bato, pinagbabato namin yung mama. Very good. Very good. Pero may mga babaeng natatakot sa ganon. Ititrain natin yung ating anak, huwag kang matatakot. Kung merong ganyan, dumampot ka ng bato, magsisigaw ka, you call the attention ng mga tao, at ituro mo yung tao. Alam nyo, pinaghahanap namin yun. Buhay pa si Paring Bob. Paring Bob, tulungan mo ako, hanapin natin yung jeepney driver na yon dahil gagawin niya uli sa iba. Yun yung mga klase ng re-rape. Kaya pag uuwi mga bata, minsan si nanay at si tatay worried, di ba? O anak, bakit ngayon ka lang? O anak, si tatay. Huwag tayong magagalit kay nanay, kay tatay. Dahil yung karahasan sa ating kapaligiran, nakadalasan ay dulot ng droga. Alam niyo ba yung nahuling droga sa Pampanga? Alam niyo kung magkano? 4 bilyong piso. 4 billion. Isipin mo yon. Ang tanong, paano nakapasok yon dito? Sino ang may-ari? Yung mga incheck sa Red China. Yung mga komunistang incheck na nandoon, na kapag nahuli ang kababayan natin, bitay kagad. Pero nandito sila, gumagawa ng droga para ang ating mga kababayan o ang ating mga bata ay mamahok. Meron akong suspetsa tuloy na ito ay ginagawa nila para wasakin ang ating bansa. 4 bilyong piso ng droga ang hindi biro. 4 bilyon. Tapos recently lang na nakahuli naman ng 40 million. Inchik pa rin. Hindi ko kayo sinasabi kong magalit kayo sa Chinese, okay? Pero mukhang trend na wasakin ang ating kabataan, wasakin ang ating buhay pamayanan ng isang bansa na siyang sumasakop ngayon diyan sa atin sa Palawan. So ipanalangin po natin yan. Ang masakit pa sa droga, kung 4 billion, yung 4 billion na yung lalabas ng bansa. Yung 4 billion nating piso dito, saan pupunta yung 4 billion kung nakalusot yun? Sa China. So tinutulungan natin yung mga inchik na umasenso. Dahil yung mga kabataan, kung sino-sino nagbabayad ng 200, 300 para makabato lang o makaano lang. Pupunta lahat sa inchik yun. Lalo tayo naghihirap. Naghihirap na tayo. Mga addict pa tayo ngayon. Ngayon, huwag sana lobby ng Panginoon. Meron akong suspetsa na wag na nga. Sige na nga. Wag na nga. Bubulong ko na lang sa inyo. Kasi may ano ito may implication sa ekonomiya, politika, may implication sa buhay natin, sa tahanan natin o pamilya natin. Eh ngayon, hindi nagbibiro yan, papatayin ka dyan.
Tandaan niyo yan, ipapatayin tayo ng mga sindikatong yan. Huwag tayong papayag na ganyan. Ngayon, kung isa ka lang, yari ka. Kung hindi tayo magkakapit-bisig para labanan yan, walang mangyayari sa atin. Pag sinabi kong kapit-bisig, una, ipanalangin. Pangalawa, magturo tayo sa mga bata. Kaya yung paaralang panlinggo ay hinihila natin sila sa kapangyarihan ng diablo. Well, anyway, tuloy pa natin, no? So, napakahalaga ng iyong pananalig kay Kristo, pakikisa kay Kristo, para mapaglabanan ang lahat ng lalang ng diablo. Number 2, kung gayon, bakit pa nahuhulog ang alagad sa kasalanan? Saan at anong kahinaan ang atake ng diablo? Ito pong ibig kong sabihin dyan sa tanong. Tayo ay na kay Kristo na, tama? Okay, pag nananalig tayo kay Kristo, tayo ay kanyang anak. Okay? Pinapatawad ng ating kasalanan. Tama? Okay. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Tama? Naku, ang gagaling niyo sumagot. Baka magtanong ako ng Bible verse. Pastor, pag muna tayo, diretso mo na lang yan. Pag hindi mo alam ang mga Bible verses doon sa mga tanong na yun, may problema ka sa pananampalataya, ikaw ang unang aatakihin ng diablo. Kasi nakita niya na yung kahinaan mo, para tayong parot. Parot, alam niyo yung parot? O kaya yung Martinez. Meron akong alam na na Martinez na tinuruan ang salitang bobo. Yun lang ay tinuro ng may-ari. Bobo, bobo, bobo. Eh minsan may nag-uusap ganyan dun sa may salas nila. Nagkataong kapatid ng kaibigan ko na kumuha ng abogasya pero bumagsak. So nag-uusap sila. Bagsak, bagsak, gano'n, nag-iiyakan pa. Alam mo, sumagot yung Martinez, bobo, bobo. So hindi pinapansin, salita lang salita. Sabi ng Martinez, bobo, bobo, bobo. Kinuha yung silya, tinapon doon sa Martinez. Patay yung Martinez. Alam mo, minsan, hindi ganun eh. Ang pananampalatayang Kristiyano, hindi ganun. Yung para tayong Martinez. Oh, lapot, akit ka ba sa langit? Opo. Nagtagumpay ka na sa diablo. Opo. Saan mo makikita yan? Eh, di namin alam. Nandyan sa Bible yan. Kaya tayo may ganito. Pag uwi mo sa Bible, you go through it. Tapos yung Bible mo, linyahan mo. Ito nga pala. Kung may pagkakataon, pumikit ka sandali, i-memorize mo. 1 minuto, 2 minuto, kuha mo na yan. Hindi kailangan verbatim. Sabihin lang ng puso mo na ito pala ang sinasabi mo, Panginoon. Well, okay, tignan natin. Ngayon, bakit pa tayo nahuhulog sa kasalanan kung tayo anak ng Diyos? Bakit pa tayo naaatake paminsan-minsan? Okay, ang sagot, eto na, nilagay ko na. Nahuhulog ang alagad sa kasalanan dahil sa lumang pagkataong nananatili pa o nanatili sa kanyang pagkatao. Dito nanunukso ang diablo. Iwan ang kanyang bagong pagkatao. So in other words, tayo lahat dito, parang may split personality tayo. Okay? Ang Espiritu Santo nasa atin, pero nasa katawang lupa pa rin. Okay? Kung masusunod tayo, gusto na nating umalis sa buhay na ito para makalaya na tayo sa katawang ito. Pero ang problema, nandito pa tayo sa katawang lupang ito eh. Kaya tayo namumblema. Ang atake ngayon ng diablo dyan. Okay? Sa katawang laman na yan. Okay, papaano? Papaano niya ginagawa yan? Tingnan nyo yung 1 John o unang Juan. Hindi po pwedeng hindi lahat tayo buksan ng Bible dyan. Unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Okay, kuha nyo na? Okay, babasahin ko po, sundan ninyo ako. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig
sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw ng masamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kung hindi sa sanlibutan. Mapaparab ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Now, take note nyo po yung diin ng verse 16. Tatlo po itong, dahil nasa laman tayo, tatlo po yung nakaka-impluensya sa atin. Yung nakakapukaw sa ating mga mata. Okay, pag nagpunta ka ng Robinson, ano pakiramdam mo? Sarap naman dito. Di ba? Ka-relax dito. Tama po ba? Meron kang pera sa bulsa. Anong gagawin mo? Bibili. Okay. Pagkabili mo, kailangan mo ba yung binili mo? Karamihan hindi. Dahil napukaw lang ang iyong paningin. So, doon nagsisimula. Okay? Yung worldly things, halimbawa, pupunta ba ako sa church, aatin ako ng Wednesday fellowship, meron akong birthday party pupuntahan. Ano masarap sa mata? Ano masarap sa pakiramdam? Sakit nyo naman magsalita. Ganun lang yung kasimple. Ngayon, sasabi ng Diablo, ihimasimasing ka pa. Oo. Alam mo naman na yung Bible eh. Bayaan mo na sila lang doon. Tsaka, umaating ka naman ng linggo, di ba? May Bible study ka pa sa hapon, di ba? Minsan-minsan lang yan. Di ba? Okay ba? Pagdating mo ngayon sa bahay, okay. Masarap din yung uminom. So what happens? Ano ang mangyayari ngayon? Katulad ng isang kakilala kong kabataan na buntis, tinanong ko, sino ama? Ewan ko po, marami po sila nung gabi. Huwag kayong magtawa, totoo yun. Ang sabi niya sa akin, hindi ko alam, lasing ako noon. Ay, yun nga eh. Masarap sa mata, masarap sa pakiramdam, masarap ang sanlibutan. Ba't ako pupunta sa church? Si pastor patatamaan lang ako niyan. Ang sakit magsalita niyan si pastor. Pag nagsasalita nga yan pati utang ko, pinakikialaman ni pastor. Di ba? Pagkatapos, hihingan ako ng offering. Sinaktan na ako, pipihingi pa ng offering. Yan yung Diablo. Ganon yung, kaya nga itong katawan na ito, napaka-problema. Yan ang unang aakit sa'yo. Ikaw ay taong lupa, nasa lupa pa, pero ang iyong isip nasa Diyos, nanghahatak yan. Diyan ngayon kailangan ng disiplina. Kaya yung anak natin, katulad mo, Joy, dinadala mo yung dalawa mong anak. Kagaya ni Akil, dinadala mo, nandito ngayon si Akil. Hindi nyo namamalayan, o ikaw din, dala mo si Santino, hindi mo namamalayan yung mga bata, dinidisiplina mo sa salita ng Panginoon. Katulad ng ginawa ng magulang ko sa akin, ang sabi ng magulang ko sa akin, ng nanay ko sa akin, anak, malaki ka na, tinuro ko na sa'yo lahat, I think you will survive. Ikaw na magdesisyon, hindi na ako. Then you take it. Or what? Nasa sa akin na yon. Kaya every time I commit a mistake, naalala ko yung sinasabi ng pastor. Naalala ko yung basa ng Biblia. Yung salita ng Diyos. Nung ako po'y nakalimot na sa Diyos,
Talagang limot ko ng Diyos at tinapon ko na halos yung Bible. Nung nakakakita na ako ng kamatayan, nakikita ko na si kamatayan. Alam niyo, ibig sabihin nakikita ko na si kamatayan. Nakikita mo sumasabog ang ulo ng kasama mo. Then you begin to tremble. Naririnig ko ang tinig ng banal na kasulatan. Naalala ko yung mga Bible verse na memorize ko. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Sino man sumampalataya at hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Anak, hindi ka na pupunta sa langit, sa impyerno ka na pupunta. Dinig na dinig ko yan. Noon nasa simbahan ka, bakit ka nandito ngayon? You see what I mean? Yan ang problema. Kung hindi na ituro sa akin, kaya Karuben, huwag tayo magtawa sa John 3:16. Nagliligtas ang John 3:16 sa maraming pagkakataon. Paano kung hindi mo alam ang John 3:16? Ano sasabihin mo sa diablo o sa kamatayan? Lahat ng sasabihin ko nasa Biblia. Sabihin sa'yo ng Biblia, ano nga doon? Baka kabisado pa ng banal na kasulatan o ng diablo ang... Alam ba ninyo mas kabisado ng diablo ang Biblia? Teka muna. Alam ba ninyo mas kabisado ng diablo ang Biblia? Oo, taas ang kamay. Hindi ko alam, taas ang kamay. Walang pakialam. Tama. Okay, saan makikita sa Biblia, anak? Alam mo, Christy? Oh, very good. Okay, Matthew 4. Nung tinukso si Jesus, ang ginamit ng diablo ay Biblia. Sa ating mga mananampalataya, ang ginagamit din ng diablo ay ang Biblia. Mas kabisado niya sa atin. Kaya lang mali ang gamit ng diablo. May mamaliin siya. Kung hindi mo kabisado, dala ka. Di ba? Kaya ang sabi, kung titignan mo yung panunokso sa diablo, may kaduktong. Hindi. Hindi ganyan, sabi ni Jesus. Mas kabisado ni Jesus. Kaya ang pinanlaban ni Jesus ay ang salita din ng Panginoon. Okay. Bukod sa diablo, natutokso ang alagad sa makalamang pang-apit ng sanlibutan. Okay, alam na natin yon. Hinihikayat din tayo sa lumang pagkatao ng kaibigan. Alam po ba ninyo ang inyong kaibigan, kung hindi siya mananampalataya, malamang maakit tayo ng kanilang pamamaraan. Siya ang gagamitin ng diablo para sa iyo. Lalo kung pare mo, kumare mo. Kawikaan 1:10. Anong sabi? Kawikaan 1:10. Ginawa itong Bible study nito sa young people, di ba? Ha, Queenie, FJ, di ba? Nung linggo, mukhang nakalimutan ni Queenie. Sa Kiddy, kinuha niya yan. Di ba? Grace. Kawikaan chapter 1, verse 10. Anong sabi sa verse 10? Anak, sakali mang akiting ka ng masama, huwag kang paakay. Sila'y iyong tanggihan nga. Kabarkada mo, niyayaya ka. Kumpare mo, niyayaya ka. Kumare mo, niyayaya ka. Kaya sabi niya, ang unang ginagamit ng diablo, bitsan, yung kaibigan mo, kumpare mo, kumare mo, akiting ka. Huwag kang paakay. Kasi 1 Corinthians 15:33, ano ang sabi? Jenilyn, anong sabi sa 1 Corinthians 15:33? Ador. Ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, FJ, alam mo yan? Ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang buhay. So, pag ang kasama mo ay masama, ba't ka sasama? Yan ang magpapahamak. Ang gagamitin yun ng diablo. Dahil nahihiya tayo. Ano ang kadalasan? Nahihiya tayo. Ayaw natin. Sige tayo. Ang susunod ay yung sarili nating kahinaan.
Lahat tayo dito may kahinaan. Tama po ba? Okay, lahat tayo may kahinaan. Tingnan nyo yung Santiago 1:13-14. Yung kahinaan na yan ang gagamitin laban sa atin. Sarili natin yan, tayo na ang gagawa dyan. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Verse 14. Paano tayo natutukso? Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. So, ikaw mismo, sarili mo. So, ikaw o yung luma kong pagkatao, tapos yung diablo, saan ako pupunta ngayon? Well, Pilipos 4:13, makakaya ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. 6:17, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Efesos 6:17. Tapusin ko na ito dito. Efesos 6:17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ng salita ng Diyos. In other words, yung Bible study makakatulong sa iyo. Yung salita ng Diyos kasi ngayon, yun ang tabak mo. Yun ang pangsasalag mo sa masama. Halimbawa, ang sabi sa iyo ng kaibigan mo, halika, magpahula tayo. Ano ang sagot mo? Ano? Magkano? Ang sama mo naman. Ano ang sagot mo? Baon niya ka, halika, magpapa-horoscope tayo, magpapabasa tayo ng ating kinabukasan. Magpapahula tayo. Nagkataon niyayaya ka na wala yung cellphone mo. Para malaman mo yung nawala ng cellphone. Ano ang sagot mo? Ay, nako. Tingnan nyo, wala kayong mabigay na Bible verse. Kung wala kayong mabigay na Bible verse, paano mo lalabanan ngayon yung masama? Ang paghihikayat, biro mo, malalaman mo kung sino kumuha ng cellphone mo. Di ba? Ba't hindi ka magpapahula? So, anong sasagot mo? Mura lang ha? Patay ka dyan. Patay ka dyan. So anong Bible verse ang paghuhula ay kasalanan? Sa lumang tipan, Deuteronomy chapter 18 verse 9:15. Verse 9. Ang sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga manggagaway, ng mga espiritista, at ng mga salamangkero. Huwag din kayo makikipag-usap sa espiritu ng patay. Sino mang gumagawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Yan ang dahilan kaya siya itataboy ang nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangan magpakatapat kayo sa kanya, huwag ninyong tutularan ang gawain ng mga tigaroon. So ang mananawas, manggagaway, pakikipag-usap sa patay, at salamangkero, panghuhula, Ouija board, you name it, ay kasalanan. So sa bagong tipan yan, sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa Galatians chapter 5 verse verse 19. Ano ang sinasabi?
Okay, yung mga pangkukulam, lahat ng mga klase ng panghuhula ay labag sa kalooban ng Panginoon. Okay, punta tayo doon. Ano pa? Magpalakas ang pananampalataya. 6:16, unang Pedro 1:9. Yun ang Bible study. Panatilihin ang kadalisayan ng salita sa buhay. Awit 1:19-13. Let the word of God be the light of our life. Okay? So, papasok na po tayo sa isang Miyerkules. Gusto nyo pa bang ituloy ito ng part 3? Meron pa pong part 3 to. Ang part 3 nito ay Efeso 6, yung the armor of God. Gusto nyo po yon? Okay, sige. Part 3 tayo. May kahilingan nga si kapatid na Tessie. Pupunta tayo doon, Tess. In fact, yung 6 chief parts of our Christian faith, yun kukunin natin. Yung papaano ang binyag, ang issue ng binyag sa bata, sa matatanda, binyag sa pagano. Tatlong klase po ang binyag, alam niyo ba yon? Ang binyag sa pagano. Halimbawa, nagpunta ako ng tribo, yung mga tao doon ay animist o may ibang Diyos-Diyosan. So, ibang binyag doon. Pangalawa, hindi po nagbibinyag ng bata doon sa ganong sitwasyon. Merong binibinyagan na ang magulang ay Kristiyano, iba pa rin yon. Meron naman na matagal nang ganap na sa gulang, pero hindi pa nabibinyagan. So meron iba sa inyo, tinanong ko, nabinyagan ka na ba nung maliit? Saan? So napakahalaga po ng mga usapin yan. Okay, kukunin natin test ha, konting patient lang ha. Sige na. Mas malakas o kung meron kang nararamdaman na tukso ng masama mula sa labas, malakas. Huwag naman yung dinig ng kapitbahay mo. Dahil tatawag ng pulis yun. Yung sabihin mo lang, imbawa, Ama namin, sumasalangit ka, nadidinig mo. Diablo, pag sinasabi natin, nalalaman niya. Pero yung iniisip lang natin, hindi niya alam. Kung sasabihin mo, lumakas, madidinig niya, nakakapagod na. Hindi. Ang diablo, kapag nananalangin ka, lumalayo. Natatakot sila. Mas lalo po yung credo ng mga apostol, lalo na po yung Ama namin, kapag nire-recite mo yan, lumalayo kagad ang masama. Oo. Oo, sige. Ano yon? The gift of prophecy yon, hindi panghuhula. Yung gamit ng hula, na yun lang ang translation, hula. Wala kang ibang, o kaya minsan ang translation ay propesya. Merong gift of prophecy. Bibigyan kita ng example ng gift ng prophecy. Ito po'y sa China. May grupo ng mga mananampalataya ni Kristo doon. Kapag may tumayo bigla sa grupo nila, tatayo bigla yon. Sasabihin niya sa mga kapatiran, dapat na tayo magtapos ng ating Bible study. Lahat nakikinig yon. Hindi naman siya ang pastor, pero sabihin niya, dapat na tayong maghiwalay-walay. Meron akong nakikita na may dadating na huhulihin tayo. So, aalisan yon. Mga 10 minutes lang na pagkaalis ng mga kapatiran, dadating na yung mga huhuli. Gift of prophecy yun. Pero yung huhulaan kita sa pamagitan ng baraha o ng iyong palad o ng kung ano-ano,
bolang kristal na hinihipan doon sa kabilang kwarto. Yun yung sinasabi doon. Kinukonsulta mo yung masamang espiritu para malaman niya yung bukas o mamaya. Bakit nangyayari yung hula ay totoo? Hindi, pinahintulot ng Diyos na mangyari ang totoo para subukin ang iyong pananampalataya. Okay? Meron pong Bible verse doon. Tingnan nyo ha. Tingnan ko lang kung makikita ko ngayon bilang Deuteronomy 13. Okay, Deuteronomy 13 na may mga hula na totoo, anghel. Totoo, sasabihin niya yung totoo. Pero daw ka kung yun nga ay totoo o hindi. Ikaw lang naman makakaalam na hinuhulaan kung malalaman mong totoo o hindi. Okay, sa Deuteronomy 13, kung sa inyo'y may lumitaw na propeta at nagbigay ng kahulugan sa panaginip at pagkatapos magpakilala ng kababalaghan at ikayating kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh kung talagang iniibig nyo siya ng buong puso't kaluluwa. Siya lamang inyong sundin, magkaroon kayo ng takot sa Kanya. So, yes, sometimes it happened. Pero ang mahirap, nagpunta ka. Yun ang problema. Pero yung voluntaryo, bawa sinabi sa'yo, may nakikita ko sa'yo, ikaw ay ganito. Maaaring magkatotoo, maaaring hindi. Pero hindi ko na, sasalungatin ko kagad. O ula-una, magpipray kagad ako. Para yung diablo umalis. Kung magkatotoo man, pagsubok sa pananampalataya ko. And it happens. Maraming instances yan sa Israel na ganyan. Katulad din, meron din sa mga gawa, naglalakad si Apostol Pablo at si Pedro, yung salamangkero, sigaw ng sigaw. Ito, mga ito, yung ganyan, ito, mga ito, ganyan. Nabuisit yung dalawang apostol sa pangalan ni Jesus, tumigil ka, umalis, nawala yung masama. Kaya totoo, may mga totoo. Sinasabi nila, totoo ha. Nangyayari yun sa mga gawa kay Apostol Pedro. Okay, wala na tayong tanong? Okay, ilagay natin dito. Isusuma ko, total ko lang. Pakinggan natin mabuti. Ito na yung ano. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa iyo sa isang dahilan. Ayaw kanyang mapahamak. Gagawin ng Diyos ang lahat-lahat para abutin tayo. Gagawin ng Diyos na ibigay lahat sa atin ng pagkakataon para magbago tayo. Ipapakita ng Diyos ang iba't ibang kababalaghan sa atin para tawagan tayo ng pansin. Hindi Kanya pahihintulutan ng mapahamak o mapunta man lang sa kamay ng masama. Kung mapunta man tayo sa masama, kasi ginusto natin at nireject natin ang Diyos. Iiyak ang Diyos, gagawa pa rin siya ng paraan na agawin ka sa kamay ng masama. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. By the way, bago tayo magtapos, lahat tayo punta sa 1 John 5 bilang gospel for the day. Ano yan, Mike? 18. Unang Juan, chapter 5, verse 18. Sabay-sabay po tayong bumasa. Pwede? 1, 2, 3. Alam nating mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. At hindi sila maaaring anhin ng diablo. Oh, what a beautiful promise. Di ba? O, pangako ng Diyos ay hindi ka pwedeng anhin. Okay? So, matulog tayo, manalangin tayo. If we sin, kung nagkasala tayo at mahulog tayo sa kasalanan, 1 John 1:8 at Isaiah 1:18. Gaano man karami ang iyong kasalanan,
halika, lumapit ka, patatawarin kita. So let us just confess our sins. Ganun lang po yan. Okay? Sige, tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. O dakilang Diyos sa mga makapangyarihan, salamat po sa pag-ibig mo sa amin, na kahit ang mga puwersa at kapangyarihan ng kadiliman sa pangunguna ng dyablo ay dinurog mo ng iyong ibigay ang iyong anak na si Jesus at mapako siya sa krus. Salamat po. At iniwanan mo kami ng isang talata na dahil kami anak ng Diyos, hindi kami maaring anhin ng dyablo. Panginoon, muli salamat. Ipinangako mo din sa amin, Panginoon, ang mga anghel na iyong lingkod. Sinusugo mo sa amin. Sapagkat ang aming mga kalaban ay hindi mga tao, kung hindi mga puwersa ng kadilimang hindi namin nakikita. Salamat po, Panginoon, at meron kaming Kristo Jesus. Meron kaming Diyos Amang makapangyarihan. Meron kaming Diyos Espiritu Santo, 3 persona, ngunit isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin, Diyos na maawain, Diyos na yumayakap at umaalalay sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa tuwing kami humaharap sa problema, sa tuwing kami ay halos umiiyak sa tindi ng pagsubok na aming dinaranas. Amang makapangyarihan, dinadalangin ko sa iyo, ako na iyong tinawag at itinalagang lingkod ng iyong salita. Ipakita mo ang iyong kababalaghan sa buhay ng iyong anak, na mapapasigaw sila ng kagalakan, mapapasigaw sila ng papuri sa iyong pangalan. Sa lahat ng hinaharap naming hamon, di kami matatakot sapagkat ikaw ang Diyos na nangangakong kasama namin. Sa aming pong pag-uwi, kami po'y iyong samahan. Sa aming pong pagkakahimbing at pagtulog kasama ang aming minamahal sa buhay, ipadala niyo po ang iyong hukbo na magbabantay sa amin. Ibigay ang kapahingahan ng katawang lupang ito na may hangganan. At dumadalangin kami sa iyo, O Panginoon, bukas, pasimulan natin muli pasimulan uli namin ang araw. Umaasa sa iyo, O Diyos, na nagmamahal sa amin. Pagalingin mo ang mga karamdaman at kapansanan ng iyong mga anak. Lahat-lahat, Panginoon. Lalo na yung walang mabiling gamot. Lalo na yung walang magpakita o hindi makapunta sa doktor. Pagalingin mo po sila. Ito pong aming pagsama, ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na nabubuhay at tagaharing kasama at ng Espiritu Santo, isang Diyos walang hanggan. Amen.
kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. Tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon, ang biyaya ng ating Penso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang